Okay. So matibay na ebidensya po yun, no? Mga kapuso, matibay na ebidensya na magagamit doon po sa pagsasampa ng kaso doon sa mga suspect. Bagamat yung alias scheme na sinasabing ito yung unang suspect na nakuha na aresto ng ating pong mga otoridad dito sa Infante case na ito ay hindi pumasok sa inquest proceedings, lumagpas sa regulamentary period at hot pursuit, hindi tinanggap ang hot pursuit operation o bahagi ng hot pursuit operation, mga kapuso. Kaya pinakawalan itong si alias scheme at magiging regular filing na lamang yung pong pagsasampa ng kaso. Pero mukhang sa natanggap nating informasyon, kahapon pa lang ng umaga, nag-bye-bye Puerto Princesa at bye-bye Palawan na itong si alias Kim. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. So abangan natin, mga kapuso, yung mga iba pang development ng kasong pagpatay nito sa isang ka-personnel dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sana'y ma-serve po yung justice, lalong-lalo na sa pamilya na naulila. Ito pong biktima dahil po doon sa karumal-dumal na pagpaslang. Noong pong Ash Wednesday, February 18, alas 5 pasado, habang naglalakad yung biktima dyan po patungo sa magsisimba at Ash Wednesday. Nung panahong yon, at dyan siya magsisimba sana sa parokya ng San Pedro, dyan po sa May Libis Road. At doon po siya natsyempohan na ito pong mga suspect na ito, na sinasabi, hindi mga taga rito. At mukhang wala na rin dito sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Pagkatapos lang na maisagawa yung natura pong krimen. So regular filing, challenge na naman yung pong paghahanap dito sakaling lumabas yung pong warrant of arrest, pag naisampa na sa korte, ito pong mga hawak na mga ebidensya ng ating pong Philippine National Police, lalong-lalo na ng binuong Special Investigation Task Group. So yun yung pinakahuling update kahapon. Nakuha na yung pong possible na baril at na ginamit at yung motorsiklo dahil na rin doon sa cooperation nito pong ating mga kababayan. At through CCTV nakita yung model, yung brand ng motorsiklo na publish sa social media. Naging aware yung pong publiko na i-report sa ating pong mga otoridad. Napansin na itong motor na ito ay parang ang tagal na nito dito. Although hindi mo siya mapapansin agad Jun kung ikaw ay yung nagbabantay dyan sa parking. Kasi halos 24 oras may dyan, may mga motor. Dahil may call center dyan sa mall. At dyan din nagpaparada
yung mga call center agent ng mga motor nila. So, siyempre, papalagay ng mga gwardiya na motor yan ng mga isa sa mga empleyado doon sa loob na naka-duty. No, kasi hindi nga nawawala ng motor doon sa parking lot na yun eh. Kung sana may mga araw o gabi na siya lang ang makikitang motorsiklo doon, siguro isa, dalawang, tatlong gabi pa lang nakita na yan, nai-report na yan, mahalata na, no? So parang pinag-aralan din talaga, no? Organize, mga kapuso. Ngayon ang tanong, gumagana ba? May mga CCTV ba? Karagdagan sana ito para mapagtibay. Sino yung nag-iwan ng motorsiklo na yan dyan na naglalaman yung U-box ng baril, ng helmet, ng mga jacket na tumutugma, no? Doon sa kasuotan ng suspect nung bumaril dito po sa biktima. O may CCTV dyan, syempre, dumating sila diyang naka-helmet, nakabalaklaba, marahil dyan na rin sila naghubad ng jacket at naglakad sa ibang portion ng mall at doon pinick up ng kung sino man na kasama pa nila sa katuluyang nakaalis, mga kapuso. Doon pa lang makikita mo kung equip ng CCTV yung parking lot na yan. Diba? Pero ano na tayo sa Jubilin Galieno case wala pala, sira pala yung mga CCTV sa parting yan. No? Ewan ko lang kung naibalik na nila. Matagal-tagal na rin po yun. Ilang taon na lumipas. Kung hindi pa naibalik, ano na rin yan? May lapse. May lapses kung ganon. Pagdating sa security. Anyway, hindi naman natin sila pwedeng sisihin sa bagay na yan dahil hindi naman nila sukat akalain din na dyan ilalagay, dyan iiwan yung motorsiklo. Pero, yun nga, for security din ng kanilang establishmento at ng mga mall goers, sana by initiative, no, na update nila, no, mini-maintain ng maayos yung pong mga CCTV cameras para makatulong tulad nito, di ba? May Jubilin case nung nakaraan. So sana mas aware na at mas pinaigting, in-upgrade na yung pong mga security cameras sa palibot niyan. Alas 8:31, mga kapuso, magbabalik po ang programang Saksi sa DYSP. Ay, balik tayo, mga kapuso. Pasensya na meron kasi tayong kausap sa kabilang linya, no? Patungkol doon po sa tinalakay at pinagbigyan nating usapin kahapon dito sa ating palatuntunan na pangyayari dito po sa Child Development Center ng Barangay San Manuel na kung saan inireklamo si ma'am. No, hindi lang pala si nanay yung pumunta personal dito kahapon, yung may reklamo kay teacher. Mukhang lumalabas na nagtitimpi lang yung ilang mga magulang sa kanya, ng mga bata. At kahapon lumabas doon sa comment section ng ating palatuntunan matapos nating kausapin at bigyang daan ito habang nakikinig yung concerned teacher at si Kapitan Hiren Lagrada, may mga excuse me po, parang pumasok yung chloride. Excuse me po, saglit lang, ha? Nalaman natin.
Pero yun nga po, sabi ko, barangay na lang mag-usap, ano? Sa barangay na lang mag-usap, nang sa ganun magkalinawan at kung ano yung gustong mangyari ng mga magulang doon kay ma'am. At ang nire-requestan na natin, merong presence representative mula sa daycare program ng ating city government. So yung kausap ko kanina, isa po doon din sa mga namumuno nitong program pero hindi niya hawak yung pong San Manuel area. So in-advise na lamang po tayo pagka ganun kasi daw no sa level ng division nila ay inoobliga or nire-require yung magulang na sumulat kay Ma'am Babes Moises, no? At ilahad po doon yung kanilang reklamo, specific, anong nangyari, anong ginawa ni Ma'am sa bata, yan ba'y pinagsisigawan hanggang sa mapahiya, hanggang matroma, yan ba'y sinaktan, pinalo o kinurot, no? Sa pamamagitan ng formal complaint, mga kapuso. So, kung ganun man, i-advise na lang po natin, no? Yung pong pumunta dito na nanay kahapon, after siguro nilang mag-usap sa barangay mamaya. Maging yung iba pang mga nanay, parent, na may kahalintulad na reklamo kay ma'am, no? Kay ma'am daycare worker o child development worker nito pong Barangay San Manuel. Mabuti na lang nandoon din si Kapitan kahapon nalaman at yung bagay na ito ay pag-uusapan ngayong umaga diyan po sa Barangay Hall. Alright? So, nakantabay tayo kung magpapatawag ba talaga ng press conference itong task group Infante. Kasi sa ngayon, tinawagan natin yung tagapagsalita ng PPCPO, si Police Captain Brian Rayoso, may mga tinatapos para po, no, na mga dokumento. O, sige, no? Kailangan niya matapos ang mga dokumento kasi kailangan nang maisampa yung kaso. Hindi tinanggap Noong nakaraan, yung pag-i-inquest doon po sa nag-iisang suspect na nahuli ng ating mga otoridad. Dahil hindi na raw po pasok kung ang piskalya ang mag-aanalisa sa pangyayari, hindi na pasok sa tinatawag na hot pursuit operation at warrantless arrest, no? Kasi ilan? 5-6 na araw na yung nakalipas di ba? Na nangyari yung insidente February 18, diniklara ng PNP na huli February 23. Nalaman natin February 24 ng umaga, mga kapuso. No? Nahawak na nila yung pong isa sa mga sospek at nakuha nila sa Barangay San Miguel nung gabi, nung February 23, Lunes, mga kapuso. So, tinanggihan ng piskalya at regular filing na lang yung pong pagsasampa ng kaso. Alright? Pero mas, nadamay ka din. Nadamay. Damay, Pati yung mga pinsan ko naglabasan dito. Si Jobert, damay din ito. Kalbo din ito Diyan sa Rio Tuba, Batarasa. Good morning, mga kapuso. Okay? Alas 8:46, mga kapuso. Ilan sa ating pong mga balita sa ating saksi balita. Mamaya lamang ng konti isang konsihal ng lungsod ng Puerto Princesa nais madagdagan ang mga CCTV sa Puerto Princesa. Pati nga 'di ba yung
pagsusuot ng full face helmet. Mukhang pinag-aaralang i-regulate dito sa lungsod kasi nga nagagamit yung pong pagsusuot ng ng helmet sa krimen. At kapag naka full face helmet yung suspect, hindi na makilala, no? Nahihirapan yung mga investigador na tukuyin yung salarin sa mga krimen. Protected average annual population growth rate ng Puerto Princesa ay inaasang aabot sa 2.9% mula 2025 hanggang sa taong 2030. Bishop Roderick Pabello naglabas ng pastoral letter na may pamagat na ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA. City Council ng Puerto Princesa kinundi na din ang ginawang pagpatay kay Joanna Infante, ang Kaap Area Center 4 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ilan lamang yan sa mga balita mamaya na itatampok natin sa ating pong Saksi Balita. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Saksi sa DYSP. Aleleya Sulen Kayabo, mayad nga silam da. Si Joma, watching pa rin daw po from Japela, El Nido, Palawan. Good morning sa inyo dyan. Okay? Sa mga taga El Nido, yung concern pala nung nakaraan, yung pong daan dyan sa may barangay Tenegeban, El Nido. Sana daw maayos na po. Nakipag-ugnayan tayo sa LGU at sa DPWH kung yun ay sakop po nila. Kasi matagal-tagal marami nang nabalahaw dyan ang mga van, tourist van. At ang mga sakay, mga bisita pa man din po natin. Nais lang mag-relax pero na-stress sa daan na yan. Diyan po sa may parteng Tinigiban, El Nido. Oo, parang nagwa-widening doon or nagre-rehabilitation ng kalsada, mga kapuso. Pero hanggang sa ngayon hindi pa maayos yung sitwasyon at ganun pa rin, ano? Hindi natin alam yung pong problema kaya tayo nagtatanong, no? Doon po sa mga concerned agency. Bakit ang tagal-tagal trabahuhin yung area na yan dyan sa bayan po ng El Nido? Alas 8:50 ng umaga, ay papalapit tayo sa mga aktibidad ng Balayong Festival ng lungsod ng Puerto Princesa. Actually, nilabas na yung pong calendar of activities, mga kapuso, noong nakarang araw ng halos mahigit 1 linggong mga pagdiriwang, mga aktibidad. Mga kapuso, dito po sa pang-ilang balayong na ba ito? 154th Foundation Anniversary at Balayong Festival 2026 na magsisimula po yung mga aktibidad bukas, February 28. Bubuksan po yung night market with local guest performers. Diyan po sa kabayanan po natin, ano? Tapos sunod-sunod na yan, March 1, March 2, March 3, March 4, 5, 7 hanggang March 8. Meron pang mga aktibidad yung ating
ating pamalaang lungsod ng Puerto Princesa, mga kapuso. So ilan dito sa mga highlights, March 4, yung mismong araw ng Puerto, 154th founding anniversary. Meron pong banal na misa, Grand Civic Parade, Balayong Headdress Open Competition. Yan ay mula alas 7 ng umaga dyan sa Junction 1 natin hanggang sa Baywalk. Meron din pong coronation night ng Miss Balayong. Okay. Miss Puerto Princesa Coronation Night. Ayun. Tapos merong Balayong Music Fest with Cup of Joe. Naku. Yung anak ko nagtatanong na kagad kung may ticket daw. Mukhang tulad ng dati ang ginagawa ng city government para maka-avail po kayo ng ticket. 10 ba o 15 plastic bottles kapalit ng isang ticket para makapanood ng free concert, Balayong Music Fest with Cup of Joe. Pamilyar ito sa mga kabataan natin ngayon, kaya marami po ang gustong makapanood at gagawin ito dyan sa ating Ramon B. Mitra Sports Complex. At nakita natin noong nakarang araw, nagsiset na, pinaplano na yung security plan, yung ipatutupad na seguridad during pre-concert na yan ng Cup of Joe, mga kapuso, sa March 4. March 4 ay pumatak ng Miyerkules, mga kapuso. Mamaya, kung may oras, si Attorney Glyza Mungkatar, yung ating pong city information, imay-imay natin yung pong mga inihandang aktibidad ng ating pong city government may kaugnayan dito sa ating pagdiriwang ng ika-154 na Foundation Day at yung isang linggong mahigit na mga aktibidad para po sa ating mga kababayan, mga kapuso. Oras po natin, alas 8:54 ng umaga. Meron na lamang pong 6 na minuto bago sumapit ang ika-9 ng umaga. Mamaya rin po ay may pinatawag na press conference. Yung pong ating kinatawan mula sa ikalawang distrito, si Congressman Jose Chavez Alvarez. May kaugnayan doon for sure, mababanggit, mapag-uusapan yung pagkakadawit ng kanyang pangalan na isa sa mga pinagdalhan ng mga mali-malitang pera, buhat daw kay dating Congressman Saldico ito. At ang humarap doon sa press conference kamakailan, 18 di umano ay mga, yung iba retired, yung iba ay active. Sabi yung na miyembro ng Philippine Marines. Pero upon verification, iilan lang pala doon yung totoong marino, mga kapuso. So something din. Malaman na lang natin yan kung magmamaterialize na sila ay maisalang sa Blue Ribbon Committee, sa investigation ng Blue Ribbon Committee ng Senado, or yung Kongreso ba ay magpapatawag ng separate na investigation. At mukhang gusto rin nilang maimbitahan sa ombudsman para lumabas ang totoo, no? Mga kapuso, kasi may mga butas
nakikita yung ating ilan sa mga opisyal doon sa kanilang mga statement, no? Na kung saan nag-deliver sila ng mali-maletang pera kay President Ferdinand Bongbong Marcos, kay dating Speaker Martin Romualdez, at nabanggit yung ilang pang mga pangalan ng mga opisyal, ano? Mga congressman, no? Kaya nga, yung isa doon, si Congressman Jose Chavez Alvarez ng lalawigan ng Palawan. Pero agad na itinanggi yung ating kinatawan sa ikalawang distrito na may tinanggap siyang mali-maletang salapi mula dyan sa sinasabi ng Philippine o mga miyembro di umano ng Philippine Marines noong nakarang araw. No? Yan naman talaga sa politika, no? Kung hindi ka kakampi at or kung ikaw ay kanya-kanyang siraan, no? Kanya-kanyang laglagan, mga kapuso. Ang dami pang problemang inaayos sa ating pong bansa, pero tuloy-tuloy ang ganitong mga kontrobersya. No? Ano ba yan? Diversionary tactics para ma-divert na naman yung mga usapin, yung mapag-uusapan ating mga kababayan, maituon sa ibang mga kaganapan at mga controversial issues. Natin alam, ano? Or bahagi din ba ng sinasabing destabilisasyon? Kasi kakatapos lang ng 40th anniversary ng EDSA. Nagsasabi, itinuon, no? Doon sa paggunita ng 40 years of EDSA 1 para gatungan yung mga nagliliyab pa ring damdamin ng ating mga kababayang sumisigaw ng pagbabago kontra korupsyon dito po sa ating bansang Pilipinas. Pero wala, ano? In general, naging matahimik naman yung selebrasyon na yan, yung commemoration ng EDSA 1 noong pong February 25, mga kapuso. Ay, 6 na minuto na makalipas ang 9 ng umaga. Tuloy, naging issue yung pagiging kalbo ko. Ha? Salamat Ma'am Gina. Tipid daw sa shampoo. Kahit kalbo, gwapo naman. Tuloy-tuloy tayo mga kapuso. Kausapin muna natin as Public Order and Safety Officer ng lungsod. No, si Ginoong Richard Ligad, ang ating dating CIO. Ito sila ay talagang nag-aabang din, ano? Alas manggigil na nga si CIO doon sa mga nagmamadali. Gusto nang malaman sino ba yung suspect, sino ang mastermind. Pero yun nga, may ginagawa namang investigation yung ating pong mga otoridad magmula noong pong paslangin itong ka-personnel at mangyari nga itong shooting incident, bagong insidente sa lungsod ng Puerto Princesa. Alamin natin mga inputs dito kasi maaring sa programa nila makapag-come up sila ng mga recommendations sa city government, no? Kay Mayor, mga kapuso, na improvements sa ating mga security measures dito sa lungsod. Mr. Richard Ligad, sir, magandang umaga po muna. Si June Fred po ito. Magandang umaga, June Fred, at magandang umaga sa mga kababayan natin. Opo, unang-una, assessment ninyo, sir, at doon sa nangyaring tinatakbo ng investigation dito po sa Infante case so far. Sir Richard. Well, ako, kung personal nyo tatanungin, satisfied naman ako sa naging trabaho ng kapulisan natin. Okay. Hindi naman kasi kaagad yan na mabilis na ganito kaagad, ano? Magbaril, alaman mo kaagad kung sino o paano, no? Oho. Talagang sinuyod nila yung lahat ng CCTV. Bakit sa pagkakabriefing sa atin, ano? Sinuyod nila yung CCTV, nasuyod nila yung plate number, no? Paano nag-come up, lahat.
Yun nga lang yung may isang na-involved na ang huling balita ko, parang pagsamantalang na-release, dahil Opo. Hindi raw sapat dito, yung hindi ebidensya. nadaan sa, At sa saka inquest. hindi So, pasok doon sa hot pursuit operation dahil lagpas na yata, Oo. sir. So, Mm-mm. Oo. So sa tingin ko, hindi na rin yun talaga kasalanan ng kapulisan natin. Okay. Dahil hindi naman talaga sila yung tamang ahensya para doon. Pero Mm. doon sa base ng tinatakbo ng kanilang pag-iimbestiga, satisfied naman tayo. Okay. No? Tapos doon naman sa sinasabi mo, siguro nararapat na talaga na kada barangay, pag-isipan natin, halimbawa Barangay San Pedro, Mm-mm. may pondo rin sila para kasi mabigat sa city government kung lahat yan, i-cover natin ng CCTV. Mm-mm. No? Ang buong So, mag-alat si barangay every year, no? Paunti-unti, dito, meron kaming 10 Opo. ang Barangay San Pedro. Tapos ano ba yung katabing barangay? San Miguel, Tinigiban, Ano yung Boundary San San Miguel at Manuel. San Manuel, di ba? Mm-mm. May dudugtong natin o 10 rin dito sa kabila, 10 rin sa kabila. Pagkakadikit-dikit yan, later on, pagka yan tumami na, Covered at na. Appreciated yung ganun, sir? hindi ko naman sinasabing hindi kaya dahil meron din naman pero mas malaki ang may coverage at makakatulong. Okay. No? Hindi maliban lang sa city government, kung hindi, alam mo, ilang piraso sa barangay nila, no? Mas malaki yung makakover natin doon na makikita natin. Mm-mm. Sa national highway, mag-initiate sana si barangay dito Sa mga dito sa looban. iskinitang ito, cover Yes. natin hanggang makadugtong palabas sa highway. Mm-mm. Ang importante, may connect lang. Oho. Maganda 'yon, sir, At siguro ma-encourage lalo pa ma-encourage yung ating po mga barangay na mag-invest sa ganyan na total kung meron nila ng mapagkukunan ng pondo talagang kasi napapanahon yan at nakakatulong naman sa pagresolba ng mga ganitong klaseng pangyayari. Hindi naman natin hinihingi pero talagang malaking tulong, Sir Richard. Tama yan, kasamang yun, Fred. Ang importante, makuha lang yung pattern Oho. sa CDRMO or sa 911. Saan po ba yung CCTV niyo, yung sa city halimbawa? Pagka sinabi, dito sa ganitong main street kami. So si barangay mag-iisip dito para maidugtong lang natin doon. Yung inyo pong reaction, opinion patungkol naman kasi mukhang binubuhay na naman na i-regulate yung pong pagsusuot ng full face dito sa loob ng poblasyon. Sir, kasi yun nga, isa din sa nagpapahirap kapag hindi mo makilala hindi mo makuha yung itsura ng tao kung naka-helmet, lalo na pag full face, Sir Richard. Yun kasi yan, ito, I don't take me wrong, baka Opo. sabihin ng iba, sariling opinion naman yung tinatanong sa akin. Yes, di ba? sir. Oo. And lahat naman tayo is entitled. Sa tingin ko, pag diyan ka lang sa loob ng poblasyon, kasamang yun, Fred, hindi ka na rin talaga makakapatakbo ng mabilis dyan. Oo. Hindi ka na makakapatakbo ng 80 to Yung mahigit dyan, sobrang hataw, yan. Mm-mm. Dahil sa traffic na rin. Oho. No? Pero magandang pag-isipan kung diyan ka lang rin sa bayan, hindi na full face, no? Pero ibang usapan na kapag ikaw ay nasa labas na ng highway, palagay mo paglabas ka na ng Irawan ka na, highway ka na, ayan, mabilis na ang takbo dyan. Ang bottom line lang din kasi dyan, lahat yan nasa disiplina ng motorista Correct. Oho. kung hindi ka naman na marubal magpatakbo, hindi ka naman kaskasero, susunod ka lang dyan sa tamang pagmamaneho, tingin ko hindi ka ma-aksidente dyan sa loob ng kabayanan. O hindi ka lasing ng isang halimbawa, di ba? Hindi ka ma-aksidente dyan. Kung hindi ka makikapaghabulan sa anti-crime. Yung pa isa, at wag ka lang rin makasalubong ng isang tarmol. Kasi kung todo ingat ka naman, Yun. biglang may isang tarmol kang makakasalubong na lasinggero. Oo. Bungguin ka ng mabilis, ayun lang, problema yun. Basta nasa disiplina lang sana, walang problema. Kung lahat nakikipag-cooperate ng tama, Sir Richard, Oo, walang kasi problema. Sasabihin nila ngayon, paano pag sobra 80 to sobra 80, nasa 100 na yung takbo mo. Mm. Di naturalmente, mag-helmet ka na nun dahil
pag-crash ka nun, talagang problema. Doon ka naman makakatakbo nun, pagkalagpas ka na ng Irawan. Correct, O correct. pagka nasa Irawan ka na, doon makakapatakbo ka na yan, sigurado. Mag-helmet ka na nun talaga. Pero siguro mahaba-habang usapin at debate ang mangyayari dito. CIO kasi nakabangga ito doon sa ating national law. Yung pagsusuot na yan ng standard helmet. Pag pinag-usapan, batas trapiko. Sir. Tama po yun. Ang atin lang, pag binaba nila at nag-come up yung ating mga legislatura dyan sa ating lungsod, tayo pagka nakatasa naman, ipapatubad naman natin. Yun. Sige po. Maraming salamat Sir Richard sa oras at pagtanggap ng aming tawag. Magandang umaga po. Maraming salamat po at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ating pong Public Order and Safety Officer ng lungsod ng Puerto Princesa, dating CIO Richard Ligat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Biogesic, headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. May mga advantages and disadvantages, ano? Mga kapuso. Pag pinag-usapan yung re-regulate na yan or tanggalin na yung pong pagsusuot ng helmet dito sa loob ng poblasyon. Tama rin naman, no? Na dito sa loob ng poblasyon, sa kasalukuyang sitwasyon ng trapiko, hindi ka na makakahataw maliban na lang paggabi. Diba? Super June, no? Pero yun nga, kung may mga raskal at kamote na driver kang makakasabay, makakasalubong sa lansangan, sa kalsada, hindi ka rin ligtas, mga kapuso, no? Yung hanap damay ba na tinatawag, no? Nag-iingat ka pero yung mga kasabayan mo sa kalsada wala pong pakialam at hindi pa nag-iingat. Yun yung delikado Diba? Lalong-lalo na dala mo yung pamilya mo, angkas mo yung anak mo or asawa mo, mga kapuso. Okay? Sana mapag-aralan ng husto bago po kung talagang yan ay gagawin, ano? Kasi dumarami na yung mga insidente, riding in tandem, no? Bagamat may CCTV, hirap pa rin tukuyin kung wala pong mga additional information na makakapagtukoy sa mga suspect na ganyan, no? Mahihirapan yung ating pong mga otoridad sa pagtukoy ng mga pagkakakilanlan ng mga sangkot sa krimen tulad po nitong huling pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa. Punta muna natin ang ilan po sa ating mga balita ngayon pong araw ng Biyernes. Saksi balita muna tayo. Saksi sa DYSP. Mula kay Super Wilmar Abrea, isang konsihal ng lungsod, nais daw pong madagdagan ang mga CCTV sa Puerto Princesa City. Super Radio. Local News. Detalye ng balita, ikaw na magdetalye, Super Wilmar. Pasok! Ipinanukalaga nitong si Kusel Elgin Damasco na mapag-aralan ng City Council ang posibilidad na madagdagan pa ang mga CCTV cameras ng City Government sa mga pangunahing lansangan ng lungsod ng Puerto Princesa. Nais palaman ng Kusel kung kailangan pa ba o hindi na kailangan na madagdagan ng mga kamera at kung sapat pa ang mga ito. Inihalin tulad ng Kusihal ang lungsod ng Davao na lahat naman ng kanto ay mayroong CCTV kaya agad nilang natitrace sa mga suspect kung mayroong mga nangyaring insidente. Kabilang din sa nais ng Kusihal na mapag-aralan ng komite na kung maaari bang gumawa ng ordinansa para ma-regulate ang paggamit ng helmet dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Samantala yan naman ay ini-refer sa appropriate committee ng Sangguniang Panlungsod. Ako,
Dapat totoo. Saksi sa DYSP. Sa iba pang mga balita, isang mangingisda ang nakatagpo ng 5 abandonadong kahon na naglalaman ng pinaghihinalaang iligal na droga sa baybayin ng sakop ng Barangay Kanipaan dyan po sa Rizal, Palawan. Base sa report ng PNP Rizal, isang mangingisda na kinalalang si alias Raul, residente ng Barangay Kanipaan, Rizal, Palawan, ang nakakita ng naturang kontrabando. Sa ginawang pagsusuri, aabot sa 5,580 na gramo ang nasabing illegal na droga. Samantala, nakatakdang i-turn over o na-turn over na sa Palawan Forensic Laboratory ang naturang mga droga para sa tamang disposisyon. Timbog naman ang mga mangingisdang sakay ng bangka diyan po sa bayan ng Magsaysay sa pamamagitan ng Magsaysay Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Captain Eric Dalisay. Matapos maaktuhan na nangingisda sa katubigan ng naturang munisipyo gamit ang ipinagbabawal na kompresor. Naganap ang insidente sa Barangay Danawan, Magsaysay, Palawan. Sakay ang mga sospek ng bangkang kulay puti at asul na pinatatakbo ng 2 unit ng 12 horsepower na makina. Ang bilis nito, ha? Samantala, nahaharap naman sa kasong o sa violation na paglabag sa Ordinance Number 116 Series of 2013 at Municipal Ordinance Number 2020-239 kaugnay ng pangingisda sa katubigang sakop ng munisipyo ng Magsaysay, Palawan ng walang kaukulang permiso mula sa mga kinaukulan. Balikan natin si Super Wilmar. Projected average annual population growth rate ng Puerto Princesa inaasang aabot sa 2.9% mula 2025 hanggang sa taong 2030. Super Radio Local News. Ano itong tinatawag na population growth rate o average annual population growth rate? Super Wilmar, pasok. Putol-putol. Babalikan natin si Wilmar. Ayusin natin yung kanyang signal. Okay na, balikan natin. Super Wilmar. Inaasahan nga na aabot sa 2.7% ang inaasahan average annual population growth rate o paglago ng populasyon bawat taon sa June trend o yung APGR ng lungsod ng Puerto Princesa mula 2025 hanggang sa taong 2030. Ayon sa datos ng PSA Mimaropa, inaasahang makakamit ng Puerto Princesa ang pinakamataas na AGPR sa pagitan ng 2020 hanggang 2025 at 2025 hanggang sa taong 2030. Tinataya namang aabot sa 386,700 ang magiging populasyon ng lungsod ng Puerto Princesa pagsapit ng taong 2030. Yan naman ay mula sa 345,300 na population nito o population ng lungsod ng Puerto Princesa sa ngayong taong nakalipas na 2025. Ako, si Wilmar Abren, GMC Barangay Palawan, dapat totoo. Suportado ng Department of Education sa pangunguna ni Secretary Sani Angara ang pagsasama ng usapin ng West Philippine Sea sa edukasyon ng mga kabataan sa bansa. Ayon po yan sa Philippine Coast Guard. Sa panayam kay Coast Guard Commodore J. Tariela,
Tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, sinabi nitong sisimula na sa darating na school year ang roll-out ng bagong curriculum para sa grade 4, grade 6 at grade 10 kung saan kabilang ang mga issue na may kaugnayan sa West Philippine Sea. Bukod dito, may inilunsad ng comic book project ang National Task Force for West Philippine Sea, katuwang ang ibang ahensya, kabilang ang Department of Foreign Affairs at Department of Justice na kinikilalang reference material sa pagtuturo sa mga bata tungkol sa West Philippine Sea. Ayon pa kay Tariela, bagamat sapat na mga ganitong hakbang, bukas sila sa anumang rekomendasyon mula sa mga senador at kongresista upang ma-institutionalize ang West Philippine Sea bilang bahagi ng pagtuturo sa mga mag-aaral. Nagpahayag naman ng buong suporta ang Sangguniang Panlungsod ng Puerto Princesa para sa ginagawang aksyon ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Sa Resolution number 472-2026, nagpahayag ng malakas na pagsuporta ang Sangguniang Panlungsod sa mga aksyon na ginagawa ng Philippine Coast Guard para sa isang mapayapa at rule-based at non-forceful na pagdepensa sa maritime rights ng ating bansa. Suportado rin ng City Council ang paninindigan ng Coast Guard sa 2016 Arbitral Award ng Permanent Court of Arbitration. Itinuturing itong pagkilala at suporta sa ginawa ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea dahil sila ang nagpapatupad ng mga batas sa WPS. Samantala, agad na inaprobahan ng City Council ang nasabing resolusyon at maging ang author nito naging author nito ang lahat ng mga miyembro ng City Council na present sa ginanap na sesyon. (9:27 ng umaga), Bishop Roderick Pabello naglabas ng pastoral letter na may pamagat na ika-40 anibersaryo ng EDSA. Super Wilmar. Naglabas siya ng pastoral letter na may pamagat na ika-40 anibersaryo ng EDSA si Bishop Roderick Pabello, obispo ng Bikaryato ng Taytay. Ayon sa obispo, naranasan natin ang kapangyarihan ng pagkakaisa ng paninindigan at panalangin ng mga Pilipino. Napatalsik umano ng walang pagdanap ng dugo ang diktatura ng dating Pangulong Marcos Sr. Ipinagdiwang natin ang anibersaryo ito na may pasasalamat, pagsisisi, pag-asa at sama-samang pagkilos. Pasalamat naman tayo sa Diyos sa pangyayaring 40 taon na ang nakakaraan. Yun muna isang himala ng Diyos na pinatunayan sa atin na hindi tayo pinabayaan. Hanggang ngayon muna patuloy tayong nagpapasalamat sa Diyos at ito ay patutuo na mahal tayo ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. Ay sa obispo sa ating pagbabalik tanaw sa pangyayaring yon, tayo rin ay nagsisisi dahil hindi natin pinanghawakan at pinahalagahan ang grasya ng Diyos. Binigyan naman tayo ng pagkakataon mabago ang sistema ng ating politika, pero hindi natin ito pinahalagahan na naging kampante na akala natin ay sapat na mawala ang diktadura at magbabago na ang kalagayan ng ating bansa. Bumalik kumano ang dating politiko o napalitan sila ng mga taong dala-dala pa rin ang dating pamamalakad sa manuling politika. Nananatili mo ng korupsyon at lalo pang tumindi at patuloy ang pamimili ng boto ng mga politiko at patuloy namang ipinagbibili ng mga mamabayan ang kanilang boto. Pinagbawalan naman ng political dynasty sa bagong salingang batas, subalit patuloy pa rin ito dahil hindi inaaksyonan ng mga mambabatas. Samantala, abang umani pinagdarasal ang natin na maging tapat ang ating mga politiko sa kanilang paglilingkod, ay siilin din naman at natin sila sa tiwalang ating inilaan sa kanila. Ako si Wilmar Abriel ng JB Radyo Palawan, dapat totoo.
At yan ang mga balitang tampok sa oras na ito. Alas 9:29 ng umaga, mga kapuso. Mamaya sa ating pong pagbabalik, naghahanda pa rin yung Commission on Election sa November 2 barangay at SK election. Tuloy-tuloy po yung voters registration. Malaman natin kung nasa ilan na po yung mga bagong nagpatala dito sa lalawigan ng Palawan sa Kabuhan. Kasama na yung pong Puerto Princesa. At yung pong mga mahalaga na petsa na kasama doon po sa calendar of activities na inilabas nito pong COMELEC o ng Commission on Election sa ating pong pagbabalik yan. Balik tayo mga kapuso, saksi sa DYSP, ang inyo pong pinakikinggan. Ilang reaction about doon sa pinag-usapan natin CCTV, pagdaragdag. Sabi dito ni Cesar Espiritu, magandang suggestion po yun, ang pagtanggal ng helmet o anumang head cover, lalo na kung meron pang CCTV sa mga kalye. Magandang deterrent nga po ito sa mga magtatangkang gumawa ng krimen sa kalsada sa kabilang banda ay responsibilidad na lamang natin sa sarili bilang mamamayan sa pag-iingat sa lahat ng oras sa pagmamaneho para sa kaligtasan sa kalsada kahit hindi naka-helmet. Sabi naman ni Perba, sino ba ang konsyal na nakaisip magdagdag ng CCTV kung kailan may binaril na naman bago lang nakaisip? Mga kapuso, kausapin muna natin ang tagapagsalita ng COMELEC Palawan, Mr. Jomel Ordaz. At update tayo doon sa nagpapatuloy na voters registration. Nasa kahit estimate, nasa ilan na yung naidagdag o maidadagdag pagdating ng barangay election sa Nobyembre ng mga botante dito sa ating lungsod at lalawigan ng Palawan. Pabatiin muna natin Sir Jomel Ordaz. Sir, magandang umaga. June Fred po ito sa GMA Palawan. Magandang umaga po ka John Fred. Magandang umaga po sa mga tagapakinig pa ninyo. Kumusta po yung ongoing voters registration paghahanda para sa barangay at SK election sa Nobyembre? Sir Jomel, dito po, particular sa lalawigan ng Palawan, sa mga election offices po natin. Kumusta po? Tuloy-tuloy po ka John Fred. Kagaya po nung nasimula natin, nagkakaroon po tayo ng mga registration sa opisina ng COMELEC. At ganoon din po ay may mga registration din po tayo sa mga barangays. No? Satellite. Tapos nagawa po ng satellite po, Okay. satellite registration. Oo. Sir, kahit humigit kumulang lang, nasa ilan na pong yung turnout natin as of kailan ba? Huling linggo, nitong nakarang linggo ng February, Sir Jomel, nasa ilan na po yung naidagdag at na-accommodate natin? Ka John Fred, ang data po natin nanggagaling pa sa regional office natin. Okay. Ang huling hingi po natin ng data ay noong January 31. Pwede po na mamaya kung makahingi ako, pwede ako makapagbigay ng update natin. Sige po, okay lang. Na may sama natin yung yung nakaraang linggo, no? Hanggang nakaraang linggo. Pero January, nasa ilan na po tayo dito sa Palawan, Sir Jomel? Noong January, yung total number nung applications na natanggap natin ay nasa 18,433 na. At karamihan po dyan ay mga bagong botante, saka mga nag-transfer mula sa ibang city municipality. Oo, yung mga dating SK na naging regular voter na po, yun ba yung karamihan, Sir Jomel?
Bagong botante talaga ito, John Bago Fred. talaga. Okay. Bago lang talaga nag-apply bilang Oo. botante. Sa bagay, kasi yung from SK to regular voter, hindi na po yun nagpaparehistro. Ano? Kayo na pala sa COMELEC yung nag-e-extract nun or naglilipat nun ng voters record nila, Sir Jomel? Apo, tama po yun ka, John Fred. Yung mga botante natin ng SK noon, ang edad ay 15 to 17 nung nakaraang eleksyon. Opo. Ngayon po, pag sila po ay nag-18 na, automatic na po yun, COMELEC na lang po yung maglilipat ng record nila mula doon sa SK papunta po sa regular. Ayun. Okay. So sa bilang na 'yan, anong mga munisipyo yung medyo mataas yung turnout, Sir Jomel? Top 5 lang siguro o dito, top 3? Oo, mga ganun. Opo. Ang Puerto Princesa talagang lagi na, ka-John Fred, ano? Dahil napakalaki ng population natin dito. Oho. Sinusundan po yan ng El Nido, Quezon, Batarasa, Brooks Point at Coron. Yan po, ka-John Fred. Ayun. So humahabol na rin ang El Nido kasi karaniwan yan, Batarasa, Taytay, Brooks Point, yan, Rojas. So ngayon, pumapangalawa yung El Nido pala, Sir Jomel. Opo, sa turnout ka, John Fred, dahil karamihan po ito ay nakabase ang data natin kasi malaking output nito ay nagmumula po sa satellite. Marami kasing satellite registrations yung ginawa ng El Nido, tapos ng Quezon, Batarasa, Brooks Point at Coron. Oo. At dito lang sa lungsod, yung pong meron tayong register anywhere, Sir Jomel? Apo, dito lang talaga sa city kasi available lang po yan sa mga capital city o towns ng mga probinsya po natin. So sa atin sa Puerto Princesa lang po. Oo, may idea kayo kung marami din bang nag-a-avail at tamad nang umuwi doon sa mismong mga munisipyo kung saan sila magpaparehistro? Dito na lang sa Puerto, Sir Jomel? Nung January 31 din ka, John Fred, meron po tayong kabuuang 926 na nagparehistro sa pamamagitan po ng Register Anywhere program po. Okay. Sige po. Hanggang kailan yan, sir? Hanggang May 18 ba? May 18. Okay. Hanggang May 18 pa po. Oo, so may ilang araw pa mga kababayan na kunin nyo na yung pagkakataong ito dahil pagdating ng May 18, magsasara na yan at susunod niyan malamang sa next year na after na po ng barangay at SK election ulit, Sir Jomel. Opo, ang registration kasi ka John Fred ay part po yan ng preparation natin lagi sa bawat eleksyon. So, bago mag-eleksyon, lagi po tayo nagkakandak ng registration. Opo. At ganun din po, tulad ngayon, pag matapos na po natin yung registration para sa ngayon, ibig sabihin po nun, sa next election na naman po, bago po tayo makapag-register ulit. After ng Mayo, ang pagtutuunan natin ng pansin, yung paghahanda na ulit para sa nalalapit na barangay at SK election, which is November 2 pala, pumatak, All Souls Day, double holiday pala yon. Holiday ng election at undas, Sir Jomel. Opo ka John Fred. Ayun po yung itinalagang date po ng ating kongreso po natin. Oo, at may inilabas na rin na calendar of activities yung ating pong national office patungkol dito. At sana ba yon yung ating guide? Yung mga importante. Meron ba kayo dyan, Sir Jomel, para mabanggit lang natin sa mga nag-aambisyon din? Yung mga mahalagang dates dito po sa barangay at SK election na magaganap sa November 2. Sir, meron kayong kopya dyan?
Meron po ako dyan, Fred. Sige po, sir, pabanggit na rin. Habang hinahanap ko yung akin dito, Sir Jomel, ano bang mga mahalagang petsa dyan? For example, yung pagsisimula ng election period, yan eh. May mga ipagbabawal kasi tayo at yung filing, syempre, at yung campaign period. Go ahead, Sir Jomel. Apo, makikita po ito ka John Fred sa resolution number 11191 Oho. na downloadable po yan sa COMELEC website natin. Ayun, ito. Hawak ko na rin nga. Sige po.